Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here with Plan Motive, giving you another video reaction video. And this time, talk about Flip Top Lip Cam versus Kairam at Isabuhay 2025. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Sir Enigma sa lahat ng bumubuo ng Flip Top, kay Lipram, kay Kairam, at sa buong mga battle MC ng Flip Top. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pala nakantabay at walang sawa na sumusuporta, nakaabang sa reaction video natin. Sinusubukan ko na i-react lahat bago tayo matapos kasi hindi na ako makapag-react sa loob ng ilang araw dahil mabibisi na rin ako. At ganun pa man guys, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin sa channel natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko inatake yung paborito yung artist na doon, kaya para sa facts, meaning at message, kung may masabi man akong hindi maganda, lagay nyo lang sa okotin nyo, kayo nang bahala, magpasensya. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bago tayo magsabi, ko lang yung pedigree ko, music producer in California, na audio engineer at the same time, ang master of therapist sa Mandan LP, master practitioner ng applied psychologist. Gawin natin guys para makaraan tayo. Sa description, nandun yung personal na channel ko. Gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, nandun nyo lang yun, check nyo lang yun doon. This coming September 15, maglalabas ako ng panibagong kanta. Di ko sinasadya. Check nyo lang yun guys. At marami pa akong lalabas na kanta pagkatapos nun. Sana ma-appreciate ninyo. Para makita nyo rin kung meron ba akong kakayanan maghusga. Tingnan niyo yung mga gawa ko, kung meron ba akong kagalingan, may kahusayan ba ako. Kayo na maghusga, mag-judge. Hindi man ako kasing galing ng mga iba. Ako yung nagbabalik lang. At maraming salamat guys. Ganun pa man. Let's get to it. Huwag niyo kalimutan, tapusin yung video. Lip Cam versus Kairam. Shoutout kay Enigma. Let's get to it. Boom. Hey, hey. Hey, hey, hey. Advance ka na guys. Masaya naman niya. Pero nakakalungkot din same time syempre. Parang ayaw ni boss na tumagos ako doon sa liga na kung saan siya rin yung may gawa. Siya rin nag-isip ng lineup. Tapos na nanalo ko, ayaw niya. Iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag, alam mo na, kapag malapit sa iyo yung kalaban mo. Nakakailang lang mag-isip ng mga anggulong alam mong posibleng ikasama ng loob niya. Pero syempre battle to. Mapakita namin yung inaasahan ng tao. Hindi namin mabigo yung isa't isa. Mapakita namin yung respeto sa isa't isa. At syempre, maging maganda at masaya lang yung laban. Kakaiba si Lip kumbaga sobrang balanse ng estilo niya Kumbaga kaya niyang maging technical all 3 rounds o kaya niya rin mag-jokes all 3 rounds. Tapos pwede niya rin yung balansehin all 3 rounds na kaya niya mag-jokes, bars, tapos alam mo yung technical, ganun. Sabi ko sa sarili ko, tangina, para akong kinalaban yung sarili ko na mas pinahusay mag-comedy. Kumbaga mas nag-focus ako sa kung paano magiging epektibo yung mga naisip kong simpleng jokes o simpleng nasisilip ko sa kanyang angulo. Paano mag-construct, paano umanggulo, paano may ingatan yung damdamin ng kaibigan mo, ng tropa mo. Talagang sobrang isa ako sa pinakamasaya ngayong gabi kasi isa ka sa mga dahilan kung bakit ako nasa ligang to. At gusto ko itang pasalamatan na dahil sa ginawa mong yun na dumating ako sa puntong tayo naman dalawa yung magtatagpo. Kaya proud at papasalamat ako sa'yo. Salamat. Yeah. Sana maging Gandang pag-uugalin and hopefully sana marami matutunan sa sinabi ni Kairam. Yung magpasalamat ka sa taong nagbigay sa'yo ng oportunidad. At yun, napakalaking bagay yun mula kay Kairam. Hindi kabawasan yun ng pagkatao magpasalamat sa taong tumulong sa inyo. At napaka-importante nun na lahat nakakarinig. Napakaliit na detalye. Pero alam ko dumaan lang yan sa karamihan ng pag-iisip ng bawat individual. Pero para sa akin, napakaganda nun. Para sa akin, napakahusay nun guys. Tuloy natin. solid lang to. Maging classic yung laban natin yaw. At parehas natin di inasahan to. Bigyan natin yung best natin. At alam ko marami kang kayang gawin. At gusto ko masaksihan yun. Kaharap mo ko sa lahat ng mga lumipas na taong lumantang. Kita na tayo sa entablado. Love you.
versikulo 13. Dito pa rin, Metro 10 Pasig. Pampito laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa panahon. Grabe yung buhos, pero mas malakas pa rin tayo. Flip top magigay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat mga represent ko. Real Jokes Clothing. Abangan nyo mga, ito bagong disenyo, pati na rin yung mga ibang hindi pa ata nalalabas. Wala pa ata dito, pero available yan online, pati na rin sa web store nila. High Minds, Crown Manila, Black Manila, Ulap Unhinged, 7-4 Killions, lahat ng tropa, lahat ng tulong at suporta. At sa kanan ko, Smoky Mountain represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay K-Ram. Yun, gusto ko lang shoutout yung Kanais vape launch, lalo na kay Boss Ram sa dyan nanonood. Siyempre, meet and cheat. Ba't 8-7 yung ano ni K-Ram? Papabaya yata si K-Ram. Masyado magagaling yung mga kalaban niya. Magaling to si K-Ram eh. Bakit naging 8-7? OG El Niro, Madam Erlyn Chow. Yun, Flip top. I love you, boss. Shoutout Smig and Chill, pero kay Mot lang. Sa kaliwa naman, Malabon, Las Piñas, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Lipram. Sige, Imperial Eagles Club, Press Alfred at Peña, Leave Nobody Hungry from Foundation, Chairman Virginia Rodriguez, Loki Apparel, Daryl Marcelo, Lapu-Lapu Fish Dealer, KNYB Game Farm, kay Boss Fabian Solomon, Joseph Gallardo, at siyempre kay Boss Kevin. Shoutout kay Boss Kev. Happy birthday nga pala ulit, Ita na 7-4. At nanalo ng coin toss, si Lipram, piliin mo una, si K-Ram, tig 2 minuto dapat. Pito ang hurado natin dahil tournament battle ito. Pakinggan natin ang unang banat ng versikulo 13. Yan. Yay! Yaw. Mag-prepare na kayo guys. Ito na, nakakabahan ako. Tanga. Paras kasi talaga magaling to eh. Si Lipcram siguro nasa top 5 ko yan. Number 1 ko si Tipsy. Number 2 Poison. Pabago-bago kasi yung top 5 ko eh. Top 3 ko siguro sino ba? Top 1 si Tipsy, top 2 si Poison, top 3 siguro pwedeng sino ba yung magaling din dyan? Siguro pwede kong ilagay si EJ Power din eh. Pero meron pa siyang ilalabas din talaga eh na parang kaka-develop lang kasi nung ano ni EJ Power eh. Bigla kasing sumabog sa mukha ko yung galing niya eh. Meron pa pero tingnan muna natin. Sa tingin ko kasi define yung kay Poison at kay Tipsy. So tingnan natin. Sinabihan mo kung kalahati mo ako, di ba? Gawin na natin guys. Tinanong mo ba ako kung gusto ko ba yun? O isa ka sa dahilan. Umpisa natin guys. Sorry. O isa ka sa dahilan. Sorry. 13. Yan. Ay, let's go. Yay! Yaw. Sinabihan mo kung kalahati mo ako, di ba? Tinanong mo ba ako kung gusto ko ba yun? O isa ka sa dahilan kung bakit ako nasa ligang to kasi sa akin nagtiwala ka na nun. Tignan mo nga naman, magtatagpo din pala tayo sa tagal ng panahon. Ito nagtulak sa akin ng tryouts, ilalaglag ko na ngayon. Lipalandia game! Nung nanalo ka kay Aubrey, ako yung pinakamalungkot sa lahat. Kasi alam mo naman undo na ayaw talaga kitang makaharap kasi di lang mentor, kundi kuya na yung turing ko sa'yo. Ikaw nagturo gumabay mula nung uhugin pa ako. Kasi ako yung estudyante niyang tinuruan kaya nga mas nahubog to. At daladala ko pa din yung mga payo mo sa akin na napulot ko. Pero ngayon, paano kita papaniwalaan kung nag-iba na ang iyong dulot bro? Kung ikaw nga mismo hindi mo sinusunod yung mga turo mo. Ayos ka lang, Lip. Baka may sakit ka ha. Kasi hindi ganyan galawan mo, tila ba? Di niya pa natatanto na ang sanhi ng panghihinay pinakita yan ng amats mo, mga mali niyang dinawawasto. Kaya squating tayong tinatrato. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, yan ay mali at kasalanan niya. Oo, kasalanan mo to, boss. Minsan pa-epal ka kasi.
Facts! Puta kayo na si Kairam! Wow! Kasi sa totoo lang, dyan lang, sa performance, dyan mo lang talaga masasabi yung mga hinanaing mo eh. Pero si Kairam parang ginamit niya bilang isang, I mean, alam ko stage siya, kumbaga keme-keme lang, joke-joke lang, baka sabihin ninyo sineseryoso ko. Pero in reality guys, yan lang yung pagkakataon na pwede kang makapagsalita ng walang epal sa'yo, walang magpapahinto sa'yo, walang okray sa'yo. Kasi round mo yan eh. Sa round mo, ikaw lang ang bida. Tuloy natin. Mula nung sinabi mong naging 3GS ka, nagkandaleche-leche na kami. Pero mo, si Sibil, kinain ng pusa. Si Range na maril. Ano bang ginagawa mo sa amin, boss? Lalong-lalo na dito kay Lipcram, kinang-ina kung sino-sino na lang pinapatos. Ikwento ko lang, ahon 12, nasa Batangas kami nun. Dumating ako alas 10 na ng gabi, nadatnan ko sila Boss Arik nag-iinom, pero bumalik ako sa parking kasi nakalimutan kong itupi yung kapote ko. At dun ko kayo nakita ni Luxuriang sabay pumasok sa kotse mo. Gago ka. Pero lumabas ka din nun agad, di ba? Kasi nga nakita ko kayo. Tapos lumapit ka sa akin, sabay sabing, tingin mo yaw, mag-iingay kaya to si Lax pag binayo-bayo ko to? Putang ina mo to! Parang uncle mo na yon. Shoutout kay Luxuria. Talagang hindi siya na-turn off. Crush ko din yung si Luxuria kasi cute naman. Matibay talaga to si Lip. Puta, binembang niya pa rin kahit paghubad niya ng short, nakita niya naka-brief. Putang ina mo, tinira-tira mo pa rin, nakita mo na naka-handcord. Nakaparking yung kotse niya sa gitna ng basketballan na akala mo sa yung landlord talagang ang shooter kabayaw. Pinalo-palo yung puwet ni Akagi parang top board nung nabola niya si Luxuria. Tinira niya sa half court, gago! Ano akala mo? Hindi Kuya Angel yun? Do, wala akong hindi ilalahad. Ang pinagtataka ko lang, paglabas nyo ng kotse, ikaw yung ika-ika maglakas! Patuta ka ng Lady Guard! Gago! Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagsorry pa kay Looney. Goods pa sila ni Apex no, nagpaparinigan sila ng multi. Kalaunan, inaway niya rin na parang yung utak niya nalason. Huling laban ni Apex, kinang-ina, biglang dinarag at hinamon. Ngayon, di ka nila pinapansin at mas close kami ng idol mong si Marlon. Ngayon, tatanungin kita, Lip, kung proud ka ba sa narating ko na nayon? Kaya sige! Sa ating dalawa, mas joker ka. Ako, may joker ba? Kaya kung puro bars ang dala mo, wag naman. Tanginang ganda ng ginawa ni Kairam. Perfect yung ginawa niyang rounds po. Tangina. Unbelievable. Walang sabit. Very perfect. Parang ang labas introduction pa lang siya. Pero nalathala niya, na-define niya ng maayos yung round niya ng perfect. Nagsimula siya sa idea ng pagpasok niya sa flip top. Nagbigay muna siya ng homage. Pinakilala niya yung sarili niya as baguhan lang, parang tinulungan lang, para pag dinabas sa kanyang angle yun, kahit paano na-explain niya ng maayos, na-define niya ng maayos. Aside from that, hindi niya itinanggi na nandun lang siya. So yung pagkakabuo ng karakter niya sa flip top na yon, parang hindi niya itinanggi. Hindi niya binastos on disregard, na-appreciate niya. Pero at the same time, parang sinabi niya rin na parang bilang estudyante mo at master ka, o ikaw yung mentor ko, meron din ako napapansin na kabulukan mo, di ba? Parang sa sistema, parang sa government, merong rebelliousness na nagaganap kung saan nakita ni Kairam yung mga kabulustugan na yung Lipcram at sinabi niya yun sa madla. So, ang pinalabas niya rito, parang pinagagalitan niya si Lipcram, and at the same time, parang pinapahiya niya gamit sa habang ginagawa niya, hindi siya nakaka-boring tingnan kasi nakikita natin yung idea ng pagsuswitch niya ng mga ng mga atake niya papunta kay Ari, pabalik sa kanya. So hindi siya boring tingnan at parang hindi siya ganoon ka-intense, pero merong ang detalyeng naririnig. Kumbaga yung kwento na ginagawa niya, alam mong straight to the point at merong pinatutunguhan. So hindi ka nalilito, hindi yung papunta kung saan-saan. Maganda yung daloy niya, papunta doon sa idea na mentor kanya, pero tingnan niyo yung pagka-construct niya ng ng rounds niya.
tinanggap ko na bago lang ako, tinulungan mo ako, ikaw ang mentor, pero naging rebelde ako dahil meron ako nakitang bagay mula sa iyo. Dahil din dito kay Enigma, tungkol dito, at eto yung mga nasaksihan ko tungkol sa behavior mo. At sa behavior mo, parang kasiraan yan sa pangalan mo. 'Di ba? And at the same time, parang ginawa mo to, ginawa mo yan. Pero para sa akin, at the end of the day, you know, lip cram is lip cram. You know, as a man, you have to do what you can do. Gawin mo lahat ng bagay na gusto mong gawin para sa sarili mong kapaanan, mapasex man, pera man. As long as hindi ka nakakatapak ng tao, 'di ba? Kung mag-iyutan man sila ng luxury, para sa akin okay lang. Kasi at the end of the day, they're both grown. You know, para silang adult, alam nila yung ginagawa nila. So, you know, kailangan ko silang tratuhin na responsible adult as well. So, para sa akin, walang problema yun. Pero kung paano ginawa ni Lip Cram yun, na parang 'di ba, parang ang sinabi niya rito, yung parang as a mentor ko. Parang 'di ba, parang nakita kita na parang 'di ba, for example lang, parang si Kuya Drew. Hindi mo siya makikitaan ng kahit anong mga kadiliman, kasamaan kasi very sensitive siya sa mga bagay na yun eh. Parang hindi sensitive na parang ayaw niya maarte siya, pero sensitive siya na parang hindi niya pwedeng gawin yung mga bagay na kasisira ng image niya. Kasi siya yung pinaka-head ng Donggalo Records. Siya yung nagre-representa ng buong yun. So, bawat galaw niya tinitignan. 'Di ba? So, very critical yung position niya. Hindi siya pwedeng basta-basta gumawa ng kagaguhan, katarantaduhan, kamalian, o bisyo. Dahil siyang pinaka household name. So, parang kay Keram, pinakita niya rito na bilang household name, Keram, na Lip Cram, ganito ginagawa mo. 'Di ba? Para kang desperadong kalabaw na iyot ng kung sino, kahit sino nila. Ang laking bagay nun para sa akin. Kasi na-define ni Keram yung storya na gusto niyang sabihin, kung paano nag-start papunta sa endings, na-explain niya sa akin, na-visualize niya sa akin yung bagay na yun, yung gusto niyang intensyon. At sa bagay na yun, sa tingin ko, napakalinis niyang hinayag yung bagay na gusto niyang sabihin, yung mensahe niya. Napakalinis. So, big props yun kay Keram talaga. Yo! At saka first time ko rin siyang narinig na hindi siya nag-mock. Talagang solidong sulat yun. Para sa akin, napakalinis ng construct na yun. Pero alam ko, eto lang para sa akin ha. Sa tingin ko, yun yung nakita yun ni Keram bilang isang dumi. Sa totoo lang, pwede mo talagang dumihan pa yung kwento na yun eh. Pero sa tingin ko, eto I'm just gonna be honest. Siguro naman nanonood si Keram at saka si Lip Cram eh. I'm just gonna be honest, pakiramdam ko nag-hold back si Keram kasi pwede niya pang dumihan yun eh. Pero ginawa niya, parang nilight niya lang. Parang di makasakit kasi parang friend sila, di ba? Pero pwede niya pang dumihan yun, guys. Sobra. Pero nag-hold back si Keram kasi pakiramdam ko ayaw niya masaktan si Lip Cram. Tignan natin gagawin ni Lip Cram. Sorry Keram ba't yun yung napansin ko? Siniba ko daw si Luxuria. Imbento yung balita. Sa'yo na nanggaling, bumalik ka ng parking, baka kayo yung nagkita. Tangina na ito, pinapasa pa sa akin, pati yung pang-sex niya na trip. Kung hindi kayo nag-sex, ba't mo siya na lamang nakabrief? Kaya huwag kang pabida. Kung close kayo ni Marlon, proud ako sa narating mo na isla. Kung ina mo. Yan. Ikaw ba si aso sa comment section? Sa Facebook, gagat si Ari. Bakit gago? Wow! Shit, ang pinagkaisahan si Keram. Talo si Keram dyan. Wala na yung momentum. Wala, in-expose si Keram. Wala, na-set up si Keram. Set up. Oh my gosh. Wala na, talo na. Wala na. Ang laki mo na, kaibigan. Mukhang alaga ka ni Riam. Formang XB yung datingan, tas ginawa kang Pomeranian. Hindi ka love ng amo mo. Lakas ng tama, kakadubi.
Gusto ka yatang ipatsugi. Tangina, pinasibak yung Pomeranian sa katulad ko na bully. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Rukupit ni Arik? Pagka-chuchu, magpahabol, tumakbo ko hanggang sa amin. Kaya focus ka lang sa atin. Meron akong hagis. Eto my ball sa yung eyeball. Kuha mo yon, balik sa akin. Ito ba yung favorite ni Arik? Bakit laging nakashades yung putang inan to? Tang ina, bulag ka ba? Kaya di na ako magtataka. Kung isang araw ay bigla na lang bigyan ka ng 5. Mukha kang welder na off-duty lang, hiya ka. Ang hirap mo ng kasama. At nawala yung grupo natin sa kakamedyas mo ng mahaba. Mukha kang bagong panganak. Bakit ganon? Yung longsak moklong, pang sack race na yun. Tapos sinabihan pa si Sixth Threat na wag daw gawing pamorma yung mga pang basketball na sapatos. Mga Bisaya, ini-small. Ang tanong ko, bakit tol? Hindi ba, yung sinusuot mong Jordan 1, hindi ba yan pang basketball? Kaya nga Jordan eh. Jordan. Medyo gets mo din eh, no? Hindi na kasi ng crowd. Putang saya, putang ano, nabaril si Kiro. Ay, putang ina yun. Mahal yan guys, Jordan, puta pinipilahan yan. Wala pa ilang araw, ubos na yan. May maebas na lang. Wala kang alam sa sapatos. Kakamedyas mo yan. Ano bang papakita mo? Basketball talent? Magaling ka sa pull-up? Dadanasin mo down-pull ngayong karir niya ay it's over. Behind the back, naging pang front act. Nagme-main event na to, sir. Kada sampa, spitfire. Nag-aapoy parang invoker. Di na to usapang molten. Kahit magaling ka sa crossover, maiekisan ka sa poster. Kasi yung galawan ko sa basketball, ginaya neto, promise. Ako yung idol neto, Arik. Huling crossover ko, iwan pamilya. Eto naman, iwan si Irish. Alam mo yung pinagkaiba natin? Panayabang mo sa dribbling skills yung forte niya, andun na halos. Unbeatable parang si Thanos. Tapos pagdating sa relationship, di mo ma-handle ng maayos. Huwag ka kasing bumabalik sa ex. Babaero din akong na-mention. Sabi ko, sundan mo lang yung footstep ko, huwag kang mag-backward violation. Pag sila nag-toast ni Arik, galawan niya pang Reaperman. Kay boss naman, pang Kinder 1. At kaya di mo siya mahabol, sapatos niya ay Timberland. Kung ina mo, talagang mabagal yan, sapatos niya pang astronaut. Tapos magyayabang ka, Coops. Hirap kayang maging uprising, varsity na naka-boots. Kaya wag kayong naniniwala sa mga highlights na ni Iho. Si Mr. Longbang nga, di sumasablay, basta naka-edit na yung video. Kaya kung marami kang na-ankle break sa battle, ako yung bone collector. Ngayon katapat mo ang yung mentor. Kahit anong dribble mo dyan, rumispeto ka sa yung professor. Dahil hinubog lang kita, pinatigas na parang sentor. Di naman gagana itong RAM kapag wala kanyang prosesor. Bars! Ako ang yung naging sandalan para tumibay sa gitna. At nung ligaw pa sa larangan, tinuro gamitin yung tinta. Sa nilakukong kaalaman na ambunan ka ng tinda, kung nasa pasarapan ka man ng ulam, sa akin ang galing yung timpla. Una nag-repin daw ng late yung sinisigaw ni Pakshit. Porkit nag-champion lang si GL, sumasawsaw nakikimarket. Proud ka nga ba na bisdak? Ngayon yung rounds mo na isasapit, pakita mong Bisaya ka habang nag-i-Ilonggo accent. Wow. Ang ganda ng ginawa ni Lipcram. May mga rounds siya doon na dinaan lang siguro dahil malakas yung ulan. Naririnig ko yung ulan dito sa speaker eh. So sa tingin ko dahil doon. Pero maganda yung sinabi niya about sa Jordans, sa Timberland. Tumatak din yung mga bagay na yun. Tapos yung mga crossover na inikisan ka sa poster. Yun din yung advantage ng marami kang anggulong ano eh. Basta maganda yung ano yung connection ng bawat angulo na yun, talagang tatama din talaga. Maganda rin yung idea ng nag-personals kagad si Lipcram. Parehas sila nag-personals. Pero sa tingin ko, mas effective yung kay Lipcram kasi parang may intensity. Dala na rin siguro na praktisado si Lipcram siguro dahil yung mga past laban niya masyado rin talagang intense. Ganun pa man, maganda rin yung idea ng
tawag dito, yung RAM kasi yung RAM sa computer yun processor Inisip ko pag nung binanggit niya yung RAM parang kotse kasi may RAM na kotse din So maganda rin yung talaga, ang dami tumatak na din niya mula kay Lipcram. So sa tingin ko bibigay ko yung first round kay Lipcram. So very obvious naman yun guys. Tingnan natin second round kay Kieram. Ang inang yan, may picture ako lugi puta. Lugi nga siya dun. Pupunayin mo ba yung magsusot ko ng medyas? Tinan mo yung medyas mo, di ba babas? Round to game! Sumali siya ng gangsta sa edad niyang 30 years old. Really? Ngayon mo pa talaga naisipang magpaka-gangsta, sir? Pero dumaan naman daw siya sa tamang proseso, di ba? 30 minutes massacre. Naandun ako nung ija-jump to. Mga 5 tao yung magtutulong kaya ako medyo nag-worry. Paglabas na sa jumping area, sabi niya, ang laki pala ng titi ni OG. Putang ina mo, Dok! Wala namang problema sumali sa gang. Di naman sa pagiging haters chong. Kaso nung pag-burn sa kanya ni OG, nakita ko, puta, 18 songs. Nahihilo pa siyang umupo nun sa sopa. Kasi nung ginamto, nakadubi pa siya. Napansin ko, laki ng bilog niya sa ganto. Pagtingin ko, guni pala. Putang ina ng sondo mo, weekly siya lumalaki. Ano yan? Habang tumatagal ka sa gang, lalo din siyang kumakate. Kasi nga hindi niya alintana yung mga taong lumipas. Tumandang walang panggastos pero may pambiling robas. Nakipagsabayan sa mga tanod, humantong man sa baranggayan ng walang tigil ng inuman ng lahatan ng mauyan, gago! Ba't ba kasi pag Shoutout nga pala kay La OG Secret, isa rin yun sa mga sumikat na mga kanta yung Hukbalahap, buhay ng gangsta. Pumasok ng gangsta sa loob ng 13 years umaga. Nakakainom ka, nag-iiba yung ugali mo ng sobra. One time nag-inom kami nito, inumaga na kami ng mga tropa. One time nag-inom kami nito, inumaga na kami ng mga tropa. Alas 7 na nun, puta si Undo, lasing na siya at bogsa, maya-maya lang nagmaoy, sinigawan yung nagwawalis na lola. Putang ina mo, lola mo yung Do. Nawalan ka na ng respeto. At speaking of respeto, yun ang kulang dito kay Lipcram. Laban niya kay Apex, di siya pumunta kasi mas pinili niya magpalinggam. Ba't kasi hindi ka sumipot? Nabansagang ka tuloy na Lipcram. Pero wag na kayong magtaka, Bombay nga sanay talaga yan mang Indian. Pati nga itong laban namin na to, dapat di pupunta yung gago. Papost-post pa siya sa FB na keso siya daw problemado. Si Aubrey na lang daw yung mag-advance. Tila ayaw niya na manalo. Kaso na-realize niya din na marami siyang bayarin tapos wala pa siyang trabaho. Pero kumikita to sa video reaction. Do, may suggestion lang ako. Bumili ka ng ring light, hayop ka, wag ka namang umasa sa pulbo. Magkano ng ring light sa Shopee, gago? Bumili ka. Kasi kung di ka bibili, pwede mo nang itigil yan. Do, ang kintab-kintab mo doon para kang inisprehan ng BS1. Pero malinis naman to sa katawan. Naliligo to tuwing Ramadan. Bihira nga to magkapiksa mga 3 beses sa isang buwan. Laban niya kay Sak Maestro, inabot siya nun. Sa eroplano pa lang, yung upo niya tagilid kasi nga daw masakit. Pag nasagi mo, galit. Kaya bago sa bumatel nun, si Kuya Dennis, binatel muna siya sa puwet. Ano Lip, hindi ba masasakit? Wala ba akong bars? Puro jokes ba yung kata ko? Wala akong gana kasi pag ako nag-champion, di pinang flip-top, mukha ng aso. Sa inyo na! O hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. Hindi ko alam bakit ganun. Ayaw seryosohin ni Kieram. Kailangan ni Kieram seryosohin yung laban niya kasi tawag dito 8-7 yata siya madadagdagan yung talo niya. Wala na yata ang gana si Kieram bumatil yung ginagawa niya dito, pakiramdam ko hindi niya masyadong pinagbuhusan ng talino. Nawalan siguro ng inspirasyon si Kieram. May jowa na ba si Kieram? Siguro, nabibisi siguro.
Kasi alam ko siya magsulat, ma-intensity din ito magsulat si Kairam eh. Problema lang kasi talaga, pakiramdam ko hindi siya effective pag wala siyang minamak na linya. Pero kailangan niya talagang magsulat ng sarili niya talaga. Tinamaan siya siguro dun sa mga mga sumisita sa kanya na makiri. Pero magaling si Kairam eh. Na-disappoint ako ng konti. Pasensya na dahil pakiramdam ko hindi mo inayos yung sulat mo, Kairam eh. Halata dito, Kairam, na hindi mo sineryoso si Lipcram. Para sa akin, kailangan mo talagang umatake. Kailangan mo talagang umatake. Pupulbusin ka dito, Lipcram. Speaking of pulbos, pupulbusin ka ni Lipcram. Tuloy na. Yon, 40 years old. Sumali lang ako ng TBS, todo hate ka na bro. Anong 40? Huwag mo nga silang binibilog at binobolat, 38 lang ako. Ina mo. Ganon magribat yung gangsta. Tanggal lang iyong kulit. Sabi ko 38 di bola, pinaikot para ang nag-Russian roulette. Alam nyo bang breadwinner na siya? Nakaka-ellipse, di ba? So may trabaho na pala si Kairam, na busy na pala, may trabaho na siya eh. Breadwinner na pala siya eh. So yeah, shoutout din pala sa mga TBS dyan. Maraming TBS sa amin sa San Juan. Corazon. Tapos biglang nag-imbita opening daw ng bakery niya. Grabe yung TF, literal na breads. Kaya si Arik nagalit, bes. Alam mo nang in-check, binigyan mo Spanish bread. Solid dun sa hood nila, talagang putok kanyang pangalan. Nagpa-hype patang ina, palakpakan daw mga kabayan. Pukin ang ina mo. Lupit ang event mo, pang masa. At napapansin nyo ba? Na sa kada battle niya palaging damay si Luxuria. Bawat nililika mong linya sa kanya bumabagsak. Kinantot ni ganto, kinantot ni ganyan, kaya naging pokpok yung bansag. Gamit na gamit niya si Luxuria kung sansan nilalantad, tas ililink mo sa iba, ikaw nga tong lumalaspag. Gago ka ba? Kakantot ka ng mutant, bibintang mo sa iba? Kaya ipapakita ko yung difference ng sabak. Maganda naman si Luxuria. Pag pumayat yung si Luxuria, magugustuhan niyo din yun. Cute naman si Luxuria. Hindi lang lahat na-appreciate yung looks niya. Kasi sa Pilipinas kasi mas na-appreciate yung mga chinita, mga ganyan. Yung mga Pilipino gusto chinita, maputi, maganda yung buhok, mga ganun. Pero kailangan nyo rin talagang appreciate ng iba't ibang itsura din talaga. May itsura kasi maganda pa manamit din talaga. Kasi nakikita ko parang si Hearty the Bomb din eh. Diba? Tuloy natin. Battle rap, legitimate. Mga heavy bars, ine-elevate, mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate kapag na-trigger na, ito'y accurate. At nagbabars pa ako, wag kang nag-debate. Tangina mo. Tangina, kakadistract ang puta. Ano, magtitricks ka ba? Pasigat ka sa crowd. Kahit anong bilog mo dyan, mas lulutang pa rin yung aking round. Bars. Nandidistract pa ang puta, kala niya yata uubra. Ngayong kinuha ko na yung vape, wala na yang ibubuga. Bars! Wow! Accurate niya. Pag na-trick ko. Pero tinalo ka daw ni Badang. Isa kang makata na stupid. Tinalo ka ni Badang. Yung kasunod na nun niya, lubid. Dinamay pa si Chelsea May, tamod naman isang patak. Insensitibo, palibasa, wala ka pang anak. Kaya kinarma ka agad. Kasi nag-break sila ni Irish, wala na rin yung konting chance. Si Badang nang hawak ng kamay, ikaw nawalan ng ka-holding hands. Puta, nang damay pa ng bata, kala mo astig ka doon, kaya madamot yung biyaya at hindi ka magkaroon. Meron na nakasiping to, bumilang din ilang taon. Anong silbi ng TV mo? Pang ihi-ihi lang, ganon? Kung hindi makabuo yan ang karma sa'yo, wala kang magiging bunso, walang magiging apo. Sayaw na lang sa ubando ang mapapayo sa'yo, kaso papano si Irish inabando na to. Ikaw si Benjamin Button, pinanganak ang menopause. Saklap di baklong, pero di ko sinasabing baog ka. Alam mo na yon. Alam nyo ba yon? Kanta niya yon. Ang tamlay ng iyong talong, walang baby gang ngayon. Panay ka lamang daw baon, pero betlog mo ay parang kinapon. Umay, kahit bigyan mo ng 2 wives,
Sa battle, nakakabuo ka ng 4 bars, pero sa PT, di man lang makatulan. Ina, may solusyon pa dyan si Lola, wag ka munang malumbay. Pag nagtitinola ka, damihan mo yung malunggay. Nabuhay sa katas ng rap at sumarap yung pamumuhay. Kaso lang yung masaklap kanyang katas, di makabuhay. Kaya ang pagiging tatay sadyang di niya alam. Aminin mo na ring inggit ka lang kay Tito Badang. Ang magkaroon ng mag-ina doon si Tiho Takam, hangad niya na inaanak hanggang pangninong na lang. Hanggang comedy ka lang, iba pa rin ang iyong kuya. Kung baga yung bakod niya na paglumaan yung pintura. Dali lang magbigay ng kabag kung yung gusto nilang makuha. Pero ang manatili na lang ganyan, yan ang di ko masisikmura. Wala akong shit sa iyong estilo kung dyan naboost ang iyong karir. Pero dapat gamitan ng talino para may sense at may appeal. Sige, ikaw na yung paborito. Ikaw na yung nakakaaliw. Pero kung di mo mahihigitan si Sinyo, kahanay mo lang si Manda Baliw. Ganding si Manda Baliw, ah. So, very obvious nagpa-fall down si Kayram dito. Kasi obvious na hindi niya masyadong inayos eh. I'm very proud kay Lipcram kasi nag-stumble siya. Akala ko mas-choke siya pero nakapag-freeze. Very good yung ginawa ni Lipcram. Para saan kasi pag mag-choke ka ng umabot ng 3 seconds, sa akin talo ka na talaga. Lipcram. Pero ang ganda ng ginawa ni Lipcram. Yung rounds na yun, bilog, ang ganda ng pagkakagawa. At masyadong mabigat din yung personals ni Lipcram. So, sa tingin ko na landslide si Kayram dito dahil masyadong intense yung ginawa ni Lipcram. So, I think first round and second round kay Lipcram ko na ibibigay. At obvious yun. Parang fall guy lang si Kayram dito. Ayaw niyang ayusin eh. Wala. Sabi naman daw, breadwinner na siya, busy na siya, may trabaho. Wala na tayo doon, labas na tayo doon guys, kasi may trabaho na si Kayram, parang ginagawa na lang yung responsibilidad niya bilang artist, which is para sa akin okay. Kasi iba talagang artist, pag may trabaho na, hindi na sila nagpapakita. Pero si Kayram nandiyan pa din. You know? So, para sa akin, big props pa rin kay Kayram kasi umatin siya, lumaban siya, ginawa niya pa rin yung responsibilidad niya bilang isang artist. You know, at bilang isang, MC, and at the same time, at least, meron siyang nilabas. Hindi siya talagang nag-choke, nag-stumble siya, pero yung ginawa ni Lipcram, very intense, so, second round, bibigay ko kay Lipcram. I'm sorry, Kayram, but Lipcram got the upper hand, and I think you lost this battle. Ina mo, sakit nun ah. Gago to. Uy, napunta. Round 3 game. Magre-rebat lang ako. Putang ina. Sakit ng mga sinabi niya. Parang ayoko na mag-speech. Round 3. Sa totoo lang, sobrang hirap ako maghanda. Tila nawalan ako ng plano. Kaibigan kita, baka kasi yung pananaw mo sa akin ay magbago. Di na para personaling ka pa. O siraan sa mga tao. Tsaka paano ko gagawin yun yaw kung una sa lahat inunahan mo na ako. Kitang-kita sa Sokmed na sinisira mo yung sarili mo, yun ang hindi mo napansin. Tumatanda ka na sa liga, nagpapakatitong malambing, tapos yung titulo ng isa buhay, gusto niya pang maangkin, pues gagawin kitang Charles Barney, magre-retirong walang ring. Minsan niya nating hinambing yung sarili niya kay Jordan, magiging Lebron, tapos Shaq, maya-maya magiging Rodman. Sige, ikaw na greatest of all time. Wala naman na doon ko kontra. Si Boss Arik nga, support siya. Tsaka nung laban yung ni Sayad, pinamukha niya na nag-goat ka. Ewan ko ba sa'yo, Undo, kung ba't ginawa mo yung ganong katangahan? Engot ka kasi, si Sayad kalaban mo noon, hindi si Yang Wan. Puta, nahuli sa sarili niyang patibong, tila napatid siya dun sa linya. Pero kung hindi nag-joke si Sayad, malamang dun ay nag-api ka. Galawan mo, Lip, mahapdi na. Oo, masyado kang pabida. Naghahanap ka ng mali, yung mga mali mo, di mo ma-figure out. Yan ang hirap sa'yo, Yaw. Idol pa naman kita, pinagmamalaki kita ng todo. Isa ka sa mga tinitingala kong mahusay na posibleng magkaroon ng trono. Dati, gusto kong maging ikaw, maging mabangis na parang lobo. Pero nung sinundan ko yung yabak mo, puta, napunta ako sa sogo. Kasi babaero to si Undo. Ay, hindi. Huwag yung topic na yan. Baka mamaya manggulpi na to. Aanggulohan sana kita sa pambababae mo yaw, kaso nga lang,
Ganon din ako. Oo, pareho kami nito, may panic attack. Naiilang ako sasabihin ni Kera. Tuloy natin. Pero alam nyo, pinagkaiba namin. Ako gusto ko, kaidaran ko lang, eto palag-palag kahit sahil. Wala kang takas kahit bata. Si Aubrey nga ang kanyang sinibak, inagawa niya ring mapopoy. Nung una, tropa-tropa lang, natila turing niya ay homeboy. Kaso si Gago sobrang libog, di mapakali kanyang pototoy. Dahil sa ginawa mo dun kay Aubrey, ayun bumalik sa pagka-joy-joy. Tangina mo yaw, minor de edad pa yun. Buti hindi ka dinimanda. May content pa to na pati si Marichu, puta ginawa niyang rolling panda. Putang inang to, walang brain tao. Nakaka-ilang yung sinasabi ni Kera. Tuloy natin. Tumbling sa initan. Kitang-kita sa video na walang bra, ilang beses ko yung binalikan. 1 minute and 15 seconds. Panoorin nyo muna sandali. Gago ka, 2 oras ko yung pinanood, di ako pwede magkamali. Tangina yun, no? Angas ng bilog nyo. Napaka-solid ng samahan. Tanginan to mag-content ang puta, magpasikat sa arawan. Pero kahit na, sinasabi nila sa akin na di ka mabuting halimbawa, intindi pa rin kita do, di naman na tayo mga bata. Wala akong pake kung iilan na lang din sa'yo yung mga naniniwala, basta ako yung loyal mo na fanlip, mananatili mong tagahanga. Kaya bilang idolo ko, pinapangako ko sa'yong mas gagaling ako. At yung binigay mong kaalabang sa akin ay mas tatalim pa to. Susundin ko lahat ng payo mo, mangyari man kahit ano, pero yung ginawa mong sa idol mong si Looney, hindi ko gagawin sa'yo. Matatapos na yung laban. Wala naman nagkulang sa atin. Hindi mo gagayahin yung ginawa ko kay Looney kasi di naman kita kukupalin. Alam mo, mahal kita. Yo! Nakasama ko to sa pakol. Di ba pinasubo mo yung tera kasi sobrang kulit mo? Tapos biglaang tumakbo, pinapakain mo daw yung pet mo. Giyang na giyang itong si pare. Talagang napilit mo, Brad. Nangangatal pa niyang sinabi na ate, willing to add. Putang ina mo. Pero maiba, sabi niya kay Sixth Street, mas pinili mo yung PSP kaysa sa flip top tarantado. Kaya anong tirador, baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Wow! Ang lupit-lupit ni Gago. Yan ang real MC. Sinasabi niya yon habang nagbabattle silang dalawan sa PSP. Mas pinili niya yung PSP. Nakakahiya naman. Di ba driver ngayon ni Pibus yung kapatid mong si Tingting? At pinag-handle niya ng coffee shop yung kuya mo na si Pingping. Kung ang palyado kanyang linya, nagka-crisis daw sa liga. Kaya unti-unti niya doon in-evacuate kanyang pamilya. Sa pandurugas kanyang dunong, doon niya lang pinapagana. Kapag namero tong si Dudong, may pamilya pang kasama. Anong galawan yan, pinaga? Wala na ba pigang-pigana? Ginawang driver kanyang utol para makatapak lang sa kwarta, putang ina. Kaya Gaza is real. Tinae, bituka. Nak ng puta ang galing. Pati yung mga wordplay kong sarcastic, dinagawang palagpasin. Mga pang-uulol kong adlib, ginagaya niya na rin. Pag di bumenta kanyang accent, siya'y wala na ding dating. Wala na bang ibang daan, nakiki-anyway na rin. Kaya wag mo sa aking iyabang yung bunga ng karera mo. Mababaw man kitang sugatan, tsak patay sa tetano. Hindi ka aangat sa akin, battle mo, pruweba bro. Hanggang ngayon, nasa ilalim ka ng impluensya ko. Pag-usapan naman natin yung pagiging obsessed mo kay Flo G. Mapamusic at pormahan, ginagaya ni Papi. Naging routine niya araw-araw, bantayan lang si Archie. Bantayan lang si Archie. Kada ganap, laging ganon, nakasunod siya palagi. Paglipas ng ilang taon, ayun, kinulab niya si Manggi. Di ba kaaway mo si Manggi? Anyari. Kasi bata kanya dati. Ngayon may kanta si Flo G kung saan andoon si Manggi, tapos di ka kasali. Ang sakit-sakit ng body, may kurot at dalamhati pag sa isip mo sumagi. Puta, galing ka ng FT, ginagaya mo yung outfit, tapos yung ka-fit si Manggi? O nasa na yung promises na kayo ay magkukulabo, magmu-music din sa scene?
Ikaw naiwan na obses at yung tuwid niya na pangako na gawang baluktutin. Tapos ngayon, dikit kay Mot, naging alalay na masugid, mga racket niya dumami, tama yung naisip niyan. Kasi kay Mot siya nagka-movement at doon naman kay Archie na natili kang stan. Lahat utang mo kay Tomas. Kaya huwag kang napapanatag kung saan ka nakatapak. At alam nitong ungas na pag sinabi mo na Mot, na-attract yan sa liwanag. Kung may tanong man kayo, boss, kung ba't kay Tom siya sumunod, tignan na lang natin yung bright side. Napakasimple ng sagot kasi kung nasaan yung Mot, sadyang nandun din yung spotlight. Tangina. Maraming nagpatak-patak para lamang sa gagong yan. Kung kailan ka sumilong sa amin, dun ka pa naambunan. Ako nagturo ng daan para wala ka ng problema. Timpinsan sa gasolinang di mabibili ng pera. Ngayong gamay na yung eksena at buo na mga pyesa, ginamit na yung Motolite para tumakbo yung karera. Tapos ngayon nag-aangas yung dati lang na avid fan. Lahat na yung celebrate, gago, tagumpay natin yan. Magaling ka daw sa music, eh di pare ayos yan. Mag-focus ka na lang sa tracks, ako nang bahala dun sa van. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na dyang makakalunas. Sa napiling anggulo, wala nang sisilayang bukas. Pag silip kalaban mo, bingot pa rin mama ni Aubrey. So, very obvious yun. Bibigay ko na kay Lipcram yung buong, yung buong laban na to. Kasi first and second round, maganda. So, si Kiram, hindi ko masabi nagpabaya. Siguro na busy lang talaga siya. At pag marami ka talagang ginagawa, at saka may doubt ka sa kalaban mo dahil kalaban mo, mentor mo, diba? Ang hirap pag merong oring utang na loob. So, naiintindihan ko yung posisyon ni Kiram dito, paano niya ginawa yung versa niya. Hindi ganun kabigat, di rin ganun katindi, pero understandable. Ganun pa man guys, very obvious kay Lipcram na to guys. At maraming salamat guys kung nandito pa rin kayo, patuloy na nanonood, bibigyan ko pa rin siya ng 10 kahit medyo malabnaw lang yung ginawa ni Kera, malino na Lipcram siya, ganun pa man. Maraming salamat guys, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo, tigit sa lahat, magdasal ka palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro, ingat kayo lahat dyan at kita tayo sa susunod na video. Peace.